Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nabati niyo na po ba ang inyong mga katabi? Good morning, kapatid. Salamat sa Diyos at kasama kita ngayon. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin sa live, sa kanilang mga tahanan. Sa nakalipas po na mga linggo, ay tinalakay po natin ang mga aral mula sa aklat na Balik Tayo sa Church. At hoping and praying po tayo na naiisa sa buhay nga talaga natin yun. Kasi nonsense at useless yung pag-aaral na yun, yung lahat ng mga natutunan natin doon kung hindi natin na-apply yun at hindi natin agawin yun. Kaya hoping and praying tayo na naisa sa buhay natin ang lahat ng ating mga natutunan. Ngayong umaga naman po ay nagpapatuloy tayo sa pagtalakay sa bagong serye ng mga mensahe tungkol sa mga pagkakakilanlan ng mga tunay na mananampalataya. Dito ay unti-unti nating masusuri ang ating sarili, maging ang mga kapwa natin mananampalataya sa iglesia. Kung tunay nga ba tayo nakaranas ng kapanganakang muli o yung tinatawag nating ma-born again tayo. Bagamat maraming nagsasabing sila ay born again, pero ang tanong, nakikita ba sa ating pamumuhay? Layunin din po ng seryeng ito na maipaunawa sa atin ang bagong buhay na mayroon na tayo kay Jesus. Nang magsimula tayong sumampalataya sa Kanya, nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, at ngayon ay namumuhay na sa kabanalan at sa katuwiran. Sa aking pong panimula ay nais ko po kayong tanungin. Nais ko pong i-evaluate natin ang ating mga sarili. Gaano tayo nakasisiguro na tayo ay isang tunay na Kristiyano? Gaano tayo nakasisiguro na tayo nga ba ay isang tunay na Kristiyano? At paano natin inapagsikapang mamuhay ng may kabanalan at katuwiran habang tayo po ay nalakad sa ating pananampalataya? Naunawaan po natin noong nakaraang linggo mula sa ating paksa na nagsasabing ang tunay na mananampalataya daw po ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. At yung batayang talata po noong nakaraang linggo ay nagbibigay pagpapahalaga sa isang mananampalataya na ipinanganak na sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa mga tunay na mananampalataya dahil nananatili sa Kanya ang buhay na galing mismo sa Diyos. Kaya inaasahan ang mga mananampalataya hindi na mabubuhay kagaya ng dati nilang pamumuhay. Naunawaan din natin mga kapatid na ang isang Kristiyano ay pinagkalooban ng bagong buhay pagkatapos na hubarin ang kanyang dating pagkatao at ang mga kasamang gawin nito, subalit nananatiling hindi tayo exempted sa pagkakasala. Bagamat meron na tayong bagong buhay, pero hindi yun nangangahulugan na tayo exempted na sa kasalanan. Kaya malaking hamon para po sa ating mga mananampalataya ang mamuhay ng may kabanalan dahil likas po sa tao ang pagiging makasalanan. Kasi mahina yung ating laman. Namumuhay pa rin tayo sa makasalanang laman. At idagdag pa po riyan yung samut-saring tukso at hamon sa kapaligiran na pilit na nagbubulid sa tao para magkasala. Kahit sino pong mga mananampalataya, pwede pa rin magkasala. Subalit dahil nga sa presensya at gabay ng Banal na Espiritu, ay dahan-dahan tayong inahubog, maging kawangis ni Kristo sa kanyang kabanalan. Hindi po ba't mahirap ang laban, mga kapatid, dahil hindi pangkaraniwang tao ang ating kalaban, kundi mga pinuno ng kapangyarihan, ng kadiliman at makasalanang sanlibutan. Kaya hanggat naririto pa tayo sa mundo, hindi pa tapos ang laban. Subalit tiniyak naman po ng Diyos na ang tunay na mananampalataya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala dahil meron na siyang bagong Panginoon. Nasa Kanya na ang bagong buhay na galing sa Diyos. At mayroon na siyang bagong kaugnayan sa Diyos. Yun yung nag-drive out sa atin para mamuhay ng may kabanalan. Para talikuran yung dati nating pagkatao at sumunod sa nais ng Diyos. Last Sunday po, ang diniscuss natin ay kung ano yung ginawa ng tao
ginawa ng Diyos sa taong sumampalataya. Ano ang ginawa ng Diyos sa taong sumampalataya? Pinagdiinan doon na ginawa siyang anak, ginawang lingkod, at pinananahanan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang sumasa kanya, maaari na magtagumpay ang tao laban sa kasalanan at hindi na siya dapat namumuhay sa kasalanan. Ngayong linggo, ang tatalakayin naman natin ay ano ang bahagi ng tao para manatiling nakapananagumpay sa kasalanan. Kung noong nakaraang linggo, ang tinalakay po natin ay yung naging bahagi ng Diyos sa mga sumampalataya. Ito po ay part 2 noong mensahe noong nakaraang linggo. Ano ang bahagi naman natin para manatiling nakapananagumpay sa kasalanan? Dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na ang lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Naniniwala po ba kayo? Na nung the moment na sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ay ibinigay na sa atin ang lahat ng ating kailangan para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Ganito po ang sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 3 to 4. Sabi po doon, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kaya, kung mababasa natin, mga kapatid, at paulit-ulit nating apagbulayan yung talata, talagang wala na pong kulang. Lahat na po ibinigay na ng Diyos para sa kapanagumpayan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya wala na pong kulang. Kung ang lahat ng ibinigay ng Diyos ay gagamitin natin, walang salang makapagtatagumpay talaga tayo sa kasalanan. Natatalo lamang po tayo ng kasalanan dahil tayo ang nagapabaya sa ating mga sarili. Hindi natin ginagamit ang ibinigay na ng Diyos. Ngayong umaga, nais ko pong pagbulayan natin kung ano ang bahagi ng tao para manatiling nakapananagumpay sa kasalanan. Ano ang bahagi ng tao para nanatiling nakapananagumpay sa kasalanan? Unang bahagi ng tao ay yung umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kasalanan. Ang sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 21 to 22. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 21 to 22, ay ganito. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang salita pong lumayo ay nangangahulugang umiwas o paglihis o pagtalikod sa masamang gawain na labag sa anumang batas dito sa lupa at higit sa lahat sa batas at utos ng Diyos. Yung paglayo daw po ay pag-iwas, pagtalikod. Ang pag-iwas po sa kasalanan ay nangangailangan ng aksyon o pagkilos at buong pusong pagpapasya ng isang taong nahaharap sa pagkakasala. Yun ay personal natin at intentional natin ginagawa sa ating sarili na umiwas. Si Apostol Pablo po ay nag-iwan ng paalala sa mga Kristiyano na suriin daw po ang lahat ng mga bahagay. At pakatingnan natin ng maayos kung ito ba ay mabuti o masama. Inaasahan na ang isang Kristiyano ay mayroon ng kakayanang sumuri ng mabuti at masama. Nakakasuri ba't po ba tayo ng mabuti at masama? Dahil binigyan na tayo ng Diyos ng discernment, spiritual discernment, upang malaman kung ano ang mali at ang tama. Sinabi din po sa talata, nalayuan natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Sa ibang salin po ay sinabing, iwasan ninyo
ang bawat anyo ng masama. Iwasan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sa palagay ko po bilang isang Kristiyano ay hindi nalingid sa ating kaalaman kung ano ang masama. Magmula nung mabuksan ang ating pangunawa nang tayo makakilala sa Panginoong Hesus, kung gaano tayo kasama sa harap niya, kung gaano inakamuhian ng Diyos yung kasalanan, yun na din yung ating nagiging pagtingin sa kasalanan. Kaya hindi na po bago sa atin ang kasalanan. Ang masama ay ang mga bagay na ginagawa ng tao na taliwas sa pamantayan ng Diyos. Mga gawang hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yun po ang kasalanan. Ang talata po ay naghahayag na nakapaligid sa atin ang kasamaan. Parang lubak po sa daan na kailangang iwasan sa pagmamaneho para huwag masira ang sasakyan. Kaya kailangan po nating maunawaan bilang mga Kristiyano na hindi talaga tayo exempted sa anumang uri ng kasamaan. Kung inaakala nating ligtas na tayo sa anumang uri ng kasamaan o kasalanan, nagkakamali po tayo, kapatid. Dahil naririto pa tayo sa ating katawang makalaman. Habang naririto pa tayo sa ating lupang katawan, araw-araw ay nakikibaka tayo at nakaka-encounter tayo ng mga hamon para tayo'y muling maigupo sa pagkakasala. Kahit pa sabihin mong ikay isang matatag ng Kristiyano, pero kapag once na pinabayaan mo ang iyong spiritual na kaugnayan sa Diyos, magugupo at magugupo ka ng kasalanan. Pagkalabas pa lang po ng ating bahay, hindi po ba nakapaligid na sa atin ang iba't ibang mga tukso? Kahit po sa ating mga panaginip ay gumagawa ang kaaway. Kaya hindi dapat tayo pakampante. Sa halip, magsumikap tayong palaging iwasan o hanggat maaari, hindian talaga ang kasalanan. Sa pagtingin natin sa mga bagay-bagay, kinakailangan nating matukoy muna ng may ingat at isang guni sa pananaw ng Diyos bago natin piliin o gawin. Mahalagang inasuri natin mga kapatid. Kasi kung pabigla-bigla tayo, padalos-dalos tayo, hindi natin namamalaya na tayo na pala ay nagkakasala. Nalalagay tayo sa peligro sa mga panahong hindi tayo nagtatanong sa Diyos. At mas pinipili nating gawin at sundin ang gusto ng ating sarili na humahantong naman sa pagkakasala. Sarili pa rin natin ang nasusunod at hindi na ang Diyos. May mga bagay na parang sa paningin natin ay tama. Ngunit iyon pala ay mali sa paningin ng Diyos at sala sa kalooban niya. Kaya mainam po na isang guni ang lahat sa Diyos bago tayo gumawa o kumilos upang maiwasan nating magkasala. Ang mga Kristiyano po mga kapatid ay hindi talaga ligtas sa mga bagay sa mundong ito. Dahil tayo inasa makalaman pang pagnanasa. Ang sabi po ni Pablo sa Colossus chapter 3, verse 8 to 9. Colossus chapter 3, verse 8 to 9. Sabi po doon. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang palalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Nang nanampalataya po tayo mga kapatid sa Panginoong Hesus at isuko natin ang ating buhay at binigyan tayo ng isang buhay, bagong buhay na ipinalit sa hinubad nating dating pagkatao, kasama ang mga gawi nito. Yun po ang nangyari sa atin nung the moment na sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ngunit kung minsan, hindi tayo nakakaiwas sa kasalanan. May mga times na hindi tayo nakakaiwas sa kasalanan. Bakit? Baka mayroon pa mga bagahe sa ating buhay na hindi pa natin ganap na inaisusuko sa Diyos. Baka nananatili pa rin tayo nakagapos sa mga kuta o strongholds na meron tayo na umaalipin sa atin. Kaya nag-resist tayo sa conviction ng banal na Espiritu sa atin. Ang sabi po ni Pablo ay itakwil na ninyo ang lahat.
Kapag sinabi po nating lahat, wala dapat tayong itira. Dahil baka iyon pa ang maging tungtungan ng kaaway upang ilugmok muli tayo sa pagkakasala. Iyon po ang maging bukas na daluyan upang maalipin tayong muli ng dyablo. Hindi tayo maaari makapagpapatuloy sa pagiging isang Kristiyano at sa anumang paglilingkod kung wala tayong ganap na pagsusuko ng ating buhay kay Jesus. Hindi natin maaring sabihin na tayo ay ligtas na at tayo ay talagang Kristiyano na hanggat hindi natin lubos na itinatakwil ang anumang bahid ng kasamaan sa ating buhay. Hindi maaaring maging lingkod ng Diyos ang isang taong nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Walang Kristiyano nagpapatuloy sa kasalanan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wala ng Kristiyano nagpapatuloy sa kasalanan, kapatid. Kung totoo sa ating buhay na talagang hinubad na natin ang ating dating pagkatao at ngayon ay nalakad na tayo sa katuwiran, sa biyaya ng Panginoon, iiwas at iiwas talaga tayo. Dahil kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang asundin natin. Kung ano ang inakamuhian ng Diyos, yun ang alayuan natin. Yun ang aiwasan natin. Sino po dito ang nakakakilala kay Jose? Si Jose po na ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Yan. Mababasa po natin ang kanyang kwento sa ilang mga kapitulo ng Genesis. Isa po sa gusto kong tingnan natin doon ay yung panahon na siya'y dumaan din sa pagsubok nung siya'y tuksuhin. Doon po sa Genesis chapter 39, mababasa natin doon kung paanong siya ituksuhin ng asawa ni Potiphar. Maaaring nadaanan na po natin ito sa ating pagbabasa. Sa verse 6b, ay idinescribe po doon na dahil nga po si Jose ay matipuno at magandang lalaki, kung sa kapanahunan po natin yung mga nakikita nating mga artista at mga model sa TV na talagang makikisig. Naakit tuloy ang asawa ni Potiphar kung kaya't pinagnasaan niya ito. Alam niyo mga kapatid, gagawa talaga ang kaaway para ibulid tayo sa pagkakasala. Kahit ayaw natin, hindi yun matatapos doon, kundi magawa pa siya ng iba't ibang paraan, sa iba't ibang mga pagkakataon para pakagatin tayo. Hindi managastik ang kaaway sa isang option, kundi mahanap siya ng butas para pakagatin ka. Nagawa ang kaaway ng mga patibong na maaari nating ikahulog sa pagkakasala. At nagawa ang kaaway sa mga panahon ng ating kahinaan. Hindi po ba minsan nare-realize natin na bakit paulit-ulit kong inagawa yun? Dahil yun ang kahinaan natin. At hindi pa yun ganap natin na isusuko sa Diyos. Hindi lamang 2 beses tinukso si Jose. Kundi ang sabi sa talata sa verse 10, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Grabe po yung battle ni Jose that time. Mga lalaki po dito, mga tatay, nagagawa po ba nating pagtagumpayan ang tukso araw-araw? Grabe po yung dinanas ni Jose. Grabe po yung pagsubok na dinaanan niya. Ngunit sa kabila nun, kumagat ba siya? Nagpadala ba siya? Dahil po si Jose ay mayroong malaking katapatan sa kanyang Panginoon, si Potiphar, sa kanyang hari, at malaking pagkatakot sa Diyos, never siyang gumawa ng anumang bagay na maaaring makapagbulid sa kanya sa pagkakasala. Ganun katapat si Jose sa Diyos. Ano po ang ginawa niya? Ganito po ang sabi sa verse 8. Tumanggi si Jose. Noon siya, the moment na naharap na dun sa tukso ng asawa ni Potiphar, anong ginawa niya? Tumanggi siya. Kaya sa mga oras na iyon, na kay Jose po ang choice kung magpapadala ba siya o hindi. Kaya wise ang naging decision ni Jose that time bilang part ng pag-iwas niya sa tukso o doon sa maaaring maikahulog niya sa pagkakasala. Nung time na siya inahaharap doon, mayroong paninindigan si Jose
na umiwas at tanggihan ang inabalak sa kanya. For the last time, hindi pa rin tumigil yung asawa ni Potifar para siya ay akitin. Sa pag-aakalang mababago niya ang isip nito. Ngunit ano po ang muling ginawa ni Jose? Ang sabi po sa verse 12b, sa chapter 39 ng Genesis, sabi doon, patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Yung una, ang ginawa niya, tinanggihan niya. At kahit araw-araw pa siya, natuksuhin ng asawa ni Potifar, hindi siya napatinag. Pero anong ginawa niya nung kahuli-hulihan na? Patakbo siyang lumabas. Talagang tinakbuhan niya. Nagagawa po ba kaagad nating iwasan o takbuhan ang kasalanan kapag naroon na tayo sa point na yon? Minsan hindi tayo malay sa ating mga ginagawa to the point na tayo ay nabitag na pala ng kasalanan. Hindi na tayo nakatakbo kasi nandun na tayo. Kaya nagiging reason natin minsan sa Diyos ay hindi ko po malay ay nandun na po ay. Gaano tayo ka-aware every time nahaharap tayo sa pagkakasala? O bago pa dumating yung kasalanan ay gaano tayo ka-aware? Naiisip ba natin ang magiging bunga nun kapag ginawa natin yun, kapag tinuloy natin yun? Dahil mayroong paninindigan si Jose sa kanyang sarili, talagang tinakbuhan o nilayuan niya ang tukso. Kaya mali po yung kantang nagsasabing, o tukso, layuan mo ako. Sino po mga familiar dito, yung mga ating mga nanay? Di ba ba? Mali po yung awit na yun na nagsasabing, o tukso, layuan mo ako. Kundi dapat ang maging mindset natin, mga kapatid, katulad ni Jose, ay ipakita natin sa ating aksyon na layuan, iwasan, o hanggat maaari ay takbuhan ang kasalanan. Hindi po ang kasalanan ang maiwas sa atin. Kapag inatake tayo at hindi tayo nakailag, ay malalaglag tayo doon. The more na inahayaan lang natin ang pagdating ng tukso sa ating buhay, to the point na nagiging normal na ito para sa atin, the more naman na tayo ay nawawala na din ng spiritual discernment at kakayanan tumanggi sa anumang gawa ng laman. Kasi mas nangingibabaw sa atin na paboran yung kasalanan. Nabubulag na tayo. Nabibrainwash tayo. Kaya huwag tayong mapayag, mga kapatid, na madimlan muli tayo ng kasalanan dahil nga tayo ay binigyan na ng isang bagong buhay. Katulad ni Jose, pananagumpayin din tayo. Kung mayroon tayong paninindigan sa tama at talagang inasik nating mamuhay ng may katuwiran, at tulungan po tayo ng Diyos na maipamuhay at maisagawa iyon. Kaya katulad ni Jose, pananagumpayin niya din tayo sa anumang pag-atake ng kaaway, maging sa tuksong darating. Kaya sadyang maraming maaaring maging dahilan upang tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Ngunit kung maninindigan po tayo sa tama at sa katuwiran, magagawa nga po nating iwasan ang kasalanan. Hindi natigil po ang kaaway para tayo ay atakihin. Ngunit nasa atin naman po ang kapasyahan bilang Kristiyano upang makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ganito po ang sabi sa Kawikaan, chapter 4, verse 23 to 27. Kawikaan, chapter 4, verse 23 to 27. Ganito po ang sabi. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Hinihimok po tayo ng Diyos na ilayo natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makakasama sa atin. Sa mga bagay na wala namang maidudulot na mabuti sa atin.
Gayon din po mga kapatid, ang maging focus ng ating pag-iisip ay sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kung ang focus natin ay sa mga bagay ukol sa langit, iyon dapat ang maging pananaw natin bawat araw. Iyon ay paraan upang maiwasan natin na gumawa ng kasalanan. Dahil inabago natin yung ating pag-iisip. Kung anong pag-iisip ni Kristo, yun ang nagiging pag-iisip natin. Kaya sa huling pangungusap po sa atin ng Diyos doon sa verse 26 ng Kawikaan, ay hinihikayat tayo na magsiyasat ng ating buhay. Palagi nating madako tayo doon sa pag-evaluate ng ating buhay. Kamusta ako? Kamusta ang pinangyari ko sa buong maghapon? Tama ba yung landas na inalakaran ko? Sa tuwing ako ba ihaharap sa tukso, nagagawa ko bang iwasan ang kasalanan at kamuhian ito? Sa tuwing ba ako ay nag-iisa, nagagawa ko bang iwasan o layuan ang kasalanan? Mahalagang makita natin mga kapatid at masuri ang ating spiritual na kalagayan sa Diyos nang sa gayon. Iyon ang magtulak sa atin, papalapit upang hingin ang kanyang mapagbiyayang kapangyarihan upang layuan ang kasalanan. At sa verse 27, kailangan nating hakbangan ang lahat ng mga hamon sa ating buhay. Hindi natin pwedeng takasan yun. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala iyon. Ang encouragement sa atin sa talata, hakbangan natin yun. Hahakbang tayo hindi pansamantala at nag-iisa, kundi ihahakbang tayo papalayo sa lahat ng kasamaan kasama ang gabay ng Diyos. Wala tayong magagawa sa ating sarili, hiwalay sa paggabay at kapangyarihan ni Jesus. Kung hindi tayo gagawa ng aksyon at desisyon sa ating buhay, hindi nga tayo makakaiwas sa anumang kasalanang nag-aabang sa atin. Maaring mahirap takasan ang kasalanan, ngunit mayroon naman tayong magagawa upang maiwasan ito. At yun ay kung malapit tayo kay Jesus. Babalik tayo sa tanong na, kamusta ang kaugnayan natin kay Jesus? Stay away from sin, but be close to Jesus. Pangalawa, na bahagi ng tao para manatiling makapananagumpay sa kasalanan ay ang lumaban sa kasalanan. Minsan, ang pag-iwas po ay may hangganan. May hangganan yung pag-iwas. Maaari tayo magkamali, makalimot, o matisod. O di kaya ay masukol at walang nang mapuntahan at tuluyan ng maging biktima ng kasamaan. Ang mas mainam at epektibong paraan upang huwag tayong mabulid sa pagkakasala ay harapin ito ng buong tapang. Ang labanan ang kasamaan. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para gapiin ang kasalanan sa ating mga buhay. Ang paglaban po ay pagpapakita ng matibay na pagpapasya na magtagumpay laban dito. It shows our resolve to win over evil at kahandaang wakasan ang impluwensya ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Subalit hindi ito madali mga kapatid dahil ang katunggali natin ay makapangyarihan, malakas, tuso, mandaraya, mapanlinglang, at hari ng kasinungalingan. Yun ang kalaban natin. Ang tao po ay sadyang marupok at mahina laban sa kapangyarihan ng kadiliman, kung sa sariling lakas at kakayanan lamang tayo aasa. Kailangan po natin ng dagdag na lakas at kapangyarihan para makapanagumpay laban sa kasamaan. At magagawa natin yon una, sa pamamagitan po ng panalangin. Ang magiging weapon po natin sa kasalanan ay panalangin. Ang panalangin po ay makapangyarihan. Kasi sabi dun sa talata, prayer can move mountains. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 17, verse 20b. Mateo chapter 17, verse 20b. Ay ganito. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na kasinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.
kahanga-hangang lakas at ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi natatapos po doon sa paglilipat ng bundok lamang. Idinagdag pa po ni Jesus sa pamamagitan ng panalangin ng taong may pananampalataya ay walang bagay na hindi daw po natin magagawa. Kaya posible ang lahat ng maaari nating magawa dahil sa kapangyarihang ibinigay sa atin ni Jesus. May mga bagay pa sa mundong ito ang hindi natin kaya mapagtagumpayan. Maaari pala nating magawa ang anumang bagay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Alam ng Diyos na limitado ang magagawa ng tao. At batid niya ang ating kahinaan. Kaya't nagbigay siya ng tools o paraan para tayo'y tulungan sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi tayo iniwan ni Jesus na talunan. Kundi bago siya umakyat sa langit, minake sure niya na tayo makapananagumpay sa anumang palaso ng dyablo. At sa pagpapatuloy po ng kwento sa Mateo, ay ating mababasa na pinagsabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin upang mapanagumpayan ang tukso dahil mahina ang laman kahit handa ang espiritu. Di po ba nung isinama ni Jesus yung tatlo sa kanyang mga alagad na manalangin? Manalangin daw po dahil mahina ang laman kahit handa ang espiritu. Ganito po ang wika niya sa Mateo chapter 26 verse 41. Mateo chapter 26 verse 41, sabi doon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa pamamagitan po ng panalangin, ay maaari tayong humiling sa Diyos ng kapangyarihan na malabanan ang tukso at gapiin ang nasa ng laman. Naniniwala po ba tayo makapangyarihan ng panalangin? Ganun ka makapangyarihan. At tuso ang kaaway na kailangan nating maging vigilant sa pakikipaglaban sa kasamaan. Be vigilant. Mapagbantay, gising, maalaga, listo oras-oras, maingat sa bawat sandali, kailan may hindi dapat nalilingat. Ganun po dapat tayo kahanda. Hindi madali ang laban sa kasalanan, kaya't maliban sa ating kahandaan, ay kailangan din po nating kumilos kasama ang Diyos. Ang tagubilin po sa atin ay magbantay at manalangin. Hindi lamang mananalangin, hindi lamang magbabantay, kundi magkasama yung dalawang yun. Habang tayo nananalangin, nagbabantay tayo upang hindi tayo madaig ng tukso. We need spiritual strength and divine intervention para magawa nating madaig ang tukso. Nagawa niyo na po bang manalangin sa harap ng tukso? To the point na nandun na kayo? Sa oras ba na tayo ay haharap sa tukso, nagagawa ba nating manalangin at humingi sa biyaya ng Diyos? Kung kinakailangan, gawin natin mga kapatid at mararanasan natin yung kapangyarihan ni Jesus. Si Jesus mismo ang may sabi na manalangin kayo para hindi madaig ng tukso. At pangalawa, para natin malabanan ang kasalanan, ay sa pamamagitan ng to resist the temptation. The moment na may nararamdaman kang mali, i-resist mo kaagad ito. I-rebuke mo kaagad iyon. Isang mabisang panlaban sa kasalanan ay huwag bigyan ng pagkakataon ang kasamaan na makapasok sa ating bakuran. Don't entertain the evil. At nasa ating choice yun. Natatanaw mo pa lang, ay ibaling mo na ang iyong paningin. Naaamoy mo pa lang, ay takpan mo ng iyong ilong. Nauulinigan mo pa lang, ay ilipat mo na sa worship music ang iyong pandinig. Nagpaparamdam pa lang, ay itakwil mo na. Ganun dapat tayo mga kapatid. Si Apostol Pedro po ay nakiusap sa mga mananampalataya sa 1 Pedro chapter 2, verse 11. 1 Pedro chapter 2, verse 11. Ang ganito, sabi niya, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo
bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. May paglalaban talagang nagaganap sa pagitan ng banal at makasalanan. Patuloy na nagkakaroon ng digmaan, maaaring hindi natin ito nararamdaman. Subalit nangyayari pala sa pagitan ng ating kaluluwa at sa masasamang hilig ng ating katawan. Ang masama ay magsiklaban sa matuwid. Nakita niyo po mga kapatid? Matuwid ang ating kaluluwa. Tayo pinaging banal na ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya't ang kaaway ay naghihimagsik sa selos, pagkainggit, at pagkainis. Ang nais po ng dyablo ay mailayo tayo sa presensya ng Diyos at maging kaisa ng kanyang mga kampon. Yun talaga ang goal ng kaaway. Ayaw niya na tayo ay nagbabanal-banalan. Ayaw niya na tayo ay namumuhay sa katuwiran. Naghahanap sila ng kadamay sa paghihirap sa nagliliyab na apoy ng impyerno. Papayag ba tayo? Sasama ba tayo sa kanila? Ang sabi po ni Apostol Pablo, hinding-hindi daw po. Kaya lalabanan natin ang tukso, mga kapatid. Sabihin mo nga sa iyong sarili, lalabanan ko ang tukso. Desperado po ang kaaway. Ginagamit niya po ang masasamang hilig ng ating laman sa paghihimagsik laban sa ating kaluluwa dahil alam niya na ito ang ating kahinaan. Kaya ang hamon sa atin ay magpakatatag tayo habang nag-iintay tayo sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus. At kagaya ng kanyang pangako, mapalad ang magtatagumpay hanggang wakas. Kung kailan ang mga mananampalataya isasama niya sa kanyang kaluwalhatian, para magharing kasama niya at makapiling niya sa langit na bayan. Sinabi din po ni Apostol Pedro sa talata na tayo'y mga dayuhan lamang. Nabasa po ba ninyo doon sa ating binasang talata na tayo'y mga dayuhan lamang dito? Hindi man tayo dito nakatira. Alisin po natin sa ating mindset na dito na tayo. Na tayo ay mga dayuhan lamang at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito dahil sa langit talaga ang ating pangwalang hanggang tirahan. Ang paalala pa po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 12. Romans chapter 6 verse 12 ay sabi doon, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na daw po nating apaghariin sa ating katawang may kamatayan upang hindi tayo maalipin sa masamang hilig niyon. Kaya hindi na dapat natin inapaghari ang kasalanan sa ating mga buhay. Sa halip, si Kristo na dapat ang maghari sa atin upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at malaya. Ganito rin po ang isa pang paalala ni Apostol Pablo sa atin sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at mabuti. At kalooban niya. Kaya dapat nating maunawaan na hindi tayo citizen ng mundong ito. Tayo ay dayuhan lamang, ngunit kailangan naman nating pagdaanan ito bilang bahagi ng pagsubok. Kailangan po nating pagdaanan. Isa sa mga pamamaraang maaari nating maging laban sa paggawa ng masama ay yung pagbabago din po ng ating pag-iisip. Kung inaatake tayo ng kaaway, intentionally, inaiba natin yung ating pag-iisip. Inabaling natin sa makadiyos na pananaw at pag-iisip. Hindi natin inahayaan na ma-feed tayo ng mga ungodly desires. At kapag nabago ang ating isip, mga kapatid, kalugod-lugod sa Diyos. Na isa sa tama natin ang ating mga prinsipyo at pagpapahalaga. Di po ba kapag
The moment na inabago natin yung ating isip mula sa pag-iisip na makalaman, patungo sa pag-iisip na makadiyos, nababago yung ating prinsipyo, yung pananaw, yung paninindigan. Kung lalabanan natin ang kasamaan, ay tiyak ang tagumpay kapag kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Makakalakad nga tayo sa kabanalan at sa katuwiran niya. Sa Santiago chapter 4, verse 7, ay ganito naman po ang ating mababasa. Santiago chapter 4, verse 7. Sabi doon, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo nito. Ano daw po ang kailangan nating gawin? Magpasakop sa Diyos. At labanan natin ang dyablo at lalayuan tayo nito. Duwag naman po pala ang dyablo kapag nalaman niya na tayo ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay okay ang kaugnayan sa Diyos at malago tayo spiritually, hindi tayo madadaig ng tukso. Kaya labanan natin ang kasamaan upang hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Pinagkalooban tayo ng kapangyarihan ni Jesus upang magapi ang anumang pakanain ng dyablo. Hindi natin kayang lumaban sa ating sariling lakas at karunungan, kundi mabalik pa rin po tayo doon sa katotohanang kailangan nating ipagkatiwala at isuko ang lahat kay Jesus. At siya na ang bahala sa atin. Kung panig sa atin si Jesus, sino ang makakagapi sa atin? If God is with me, who can be against me? Pangatlo at panghuli, kung ano ang bahagi ng tao para manatiling nakapananagumpay sa kasalanan, ay yung maghanda upang madaig ang kasalanan. Maghanda upang madaig ang kasalanan. Kung yung una, tinuruan tayo kung paano umiwas. Pangalawa, kung paano tayo lumaban. Ngayon naman ay tinuturuan tayo kung paano natin apaghandaan. Mababasa po natin sa Romans chapter 13, verse 12 to 14. Romans chapter 13, verses 12 to 14. Ganito po ang sabi. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga na natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Sa talata po ay pinaghahanda ang mga mananampalataya dahil malapit na daw po matapos ang gabi at nasisilayan na ang liwanag. Ang panahon ng ating Panginoon ay abot tanaw na. Kaya dapat tayong maging handa sa kanyang pagdating. At hinihikayat din tayo ni Apostol Pablo na bilang mga mananampalataya kay Kristo, ipamuhay daw po natin yung buhay na naliwanagan na. Naliwanagan na po ba ang ating mga buhay? Isang buhay na binago na ng Panginoong Hesus. Kung noon tayo ay namuhay sa ating mga sariling gusto, ibig sabihin yung sarili na natin ang ating nasusunod. Ngunit ngayon, dahil nakilala natin si Jesus at sinampalatayanan na natin siya, tanda ng pagpapasakop sa kanyang paghahari, siya na ang nasusunod at nakaupo sa ating puso at hindi na ang ating sarili. Kaya hindi na dapat natin inagugol ang ating panahon sa mga bagay na walang bahagi sa ating buhay at wala namang kabuluhan. May mga bagay na makakapagbulid sa atin, sa pagkakasala. Natatandaan po ba ninyo ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga? Huwag nawa tayo maging kagaya sa 5 dalaga na hangal na nagdala ng ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Sa Mateo chapter 25 verse 13b. Mateo chapter 25 verse 13b. Ay ganito po ang
Sinabi, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang payo po ni Apostol Pablo ay huwag nating gugulin ang nalalabing panahon sa kahalayan at mga hilig ng laman, inggitan at pag-aaway-away. Bagkus ay italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti at mamuhay sa liwanag. Mamuhay ayon sa nais ng Diyos. Pasakop tayo sa Diyos. Pinanaalalahanan din po tayo ni Pablo sa Hebreo chapter 3, verse 13. Hebreo chapter 3, verse 13. Nang ganito, sabi po niya, sa halip, magtulungan kayo araw-araw. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Ang mga kasalukuyang pangyayari po sa daigdig, kagaya ng hindi pagkakasundo-sundo ng mga bansa at patuloy na kaguluhan, mga salot at mga di pangkaraniwang pagkakasakit ng mga tao at hayop, kawalan ng katurungan at paglaganap ng malawakang kahirapan sa iba't ibang dako ay mga babala at pahiwatig na totoong malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ang araw ng kanyang paghuhukom, kaya wala nakatitiyak kung kailan iyon. Maaring bukas, makalawa, o sa isang kisap mata sa hinaharap. Kaya't mahalagang maging handa tayo anuman ang mangyari. Kailanman habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. Maghahanda pa lamang tayo sa buhay natin ay sa panahon na wala na tayo. Ang buong iglesia po ay pinag-iingat na sinasabi sa mga Gawa, chapter 20, verse 28. Mga Gawa, chapter 20, verse 28. Sabi po doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga babala at paalala sa mga mananampalataya upang ihanda ang kanilang mga sarili at ang buong iglesia sa nalalapit na paghuhukom ng Panginoon upang hatulan ang mga makasalanan. Ang sabi sa talata ay ingatan daw po ang sarili at ang buong iglesia na tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Kaya mayaman po ang Biblia sa paghahayag ng mga katotohanan ito. Kung babasahin natin ang Biblia, mayaman ang Biblia sa mga katotohanan iyon. At detalyadong isinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso kung paanong paghahanda ang kailangang gawin at kung aling mga kasangkapan ang kakailanganin. Kasi hindi po natin magagawang madaig ang tukso kung wala tayong mga preparasyong gagawin. Ito po ang nasusulat sa Efeso chapter 6, verse 10 to 18. Buksan po natin sa Efeso chapter 6, verse 10 to 18. Sabi po doon, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanin ninyo ang pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, na umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasautang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo.
Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa talata po ay mapapansin natin talagang hindi tayo iniwan ni Jesus na talunan, kundi bilang paghahanda sa mga babatahin natin at pagdaraanan habang tayo nasa mundo pang ito, nais niyang maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang dun sa oras na maharap tayo dun sa tukso, kundi bago pa dumating ang tukso, dapat ready na tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ay kaya natin. At hindi naman talaga natin kaya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagawa natin. Nabagsak tayo sa katotohanan, wala tayong kayang magawa o mapangyari sa ating sariling lakas. Ano po ang encouragement sa atin ni Pablo? Magpakatibay daw po tayo sa kalakasang dulot ng kapangyarihan ng Diyos. At gamitin ang lahat ng kayamanan at sandatang pandigma ng Panginoon para mapagtagumpayan ang pakana ng dyablo. Dahil hindi basta tao lamang ang kalaban, kundi mga pinuno daw po ng may kapangyarihan. Pinaghahanda tayo gamit ang lahat ng resources at kasangkapang pandigma ng Panginoon upang manatili tayong matatag at nakatayo kapag tayo harap sa tukso. Isuot daw natin ang sinturon ng katotohanan at yung baluti ng katuwiran na makikita sa ating pamumuhay kung ano ang nauunawaan natin from the truth that we heard. Habang sa ating mga paa ay matibay na sandalyas ang mag-iingat para sa ating malawakang paghahayo at pangangaral ng Ebanghelyo. At umasa tayo sa ating pananampalataya na siyang magliligtas sa atin sa anumang pakana ng kaaway at palaso ng kasinungalingan. Samantalang suot-suot natin po yung helmet ng kaligtasan. Nasagana sa kanyang karunungan ang salita ng Diyos, naman yung salita ng Diyos na napapakinggan natin every time na tayo ay naglalaan ng panahon para magbasa. Yun yung magliligtas sa atin at magsisilbing matulis sa tabak natin para igupo ang mga kaaway. Lalo't higit, ay binigyan din muli ang kahalagahan po ng panalangin. Sa lahat daw po ng pagkakataon sa gabay ng banal na Espiritu. Gaano tayo kahanda sa pag-atake ng kaaway? Gaano tayo kahanda? Or should I say, mga kapatid, naghahanda nga ba tayo? Or easy go lang tayo? Na parang walang pakialam sa maari nating akaharapin. Wala tayong pakialam ko, ay okay lamang yan. Kasalanan lang naman yan. Ganun ba tayo? Ay, kaya ko naman yan. Ako na may nagbulay noong 1 linggo, tama na yun. Ganun ba ang pananaw natin? Mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng paghahanda. Tanungin natin ang sarili natin. Handa ba ako? Kung papaanong bago tayo dumako sa lugar na ating apuntahan, or bago natin gawin ng isang bagay, nangangailangan ito ng higit na paghahanda. Gumagawa pa nga po tayo ng mga checklist para wala tayong makalimutan. Ganon din naman po, mga kapatid. Kapag naroon tayo sa point, naroon na tayo sa paghahanda upang hindi madaig ng kaaway at makagawa ng kasalanan. Ano ang mangyayari kung hindi tayo handa? Makasisiguro ba tayo makakaiwas kaya tayo? Sigurado ka bang makakaya mo mag-isa anytime? Mahalagang maunawaan po natin ang kahalagahan ng paghahanda. Nang sa gayon, alam natin ang ating agawin. Malay tayo sa pagharap sa tukso. Malay natin na yun ay kasamaan. At wise tayo sa pagharap dito at hindi isang talunan lamang. Sa akin pong pagtatapos, sa ating batayang teksto ay sinabi na ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala
At balikan po natin muli yung batayang talata noong nakaraang linggo na matatagpuan sa 1 John chapter 3 verse 9. Unang Juan chapter 3 verse 9. Sabi doon, ang tinanggap ng Diyos na anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ang talata po ay nagbibigay pagpapahalaga sa isang mananampalataya na ipinanganak na sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa mananampalataya dahil nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. Kaya inaasahan sa bawat isa sa atin na hindi na tayo mabubuhay kagaya nung dati nating pamumuhay. Ang isang Kristiyano ay pinagkalooban na ng bagong buhay pagkatapos na hubarin ang kanyang dating pagkatao. At ang kasamang masasamang gawin, subalit nananatiling hindi tayo pa rin exempted. At malaking hamon para sa isang mananampalataya, ang mamuhay ng may kabanalan dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan at mahina ang ating laman. At idagdag pa yun yung samutsaring tukso na nararanasan natin sa paligid. Mahirap po ang laban, mga kapatid. Dahil hindi po pangkaraniwang tao yung kalaban natin. Subalit nagbigay naman po ang Diyos ng tulong at mga paraan kung paano natin mapapagtagumpayan ang kasalanan. Kung tayo'y palaging makikipagniig sa Diyos at magbabasa ng Kanyang salita, magagawa nating mai-apply yun sa ating buhay at makapananagumpay tayo sa anumang gawa ng kaaway. Una, itinuruan tayong umiwas sa kasalanan. Pangalawa, ay hinamon tayong labanan ang kasalanan gamit yung kapangyarihan at yung kaloob na meron tayo. At harapin yun ng buong tapang. At yung pangatlo, ginabayan tayo kung paano tayo magiging handa sa laban. Hindi lamang tayo basta maghahanda, kundi dapat ay handang-handa tayo. At pinagkalooban tayo ng mga pambihirang kagamitan at kasuotang pandigma buhat sa Diyos para matiyak na tayo'y magtatagumpay at mananatiling nakatayo pagkatapos ng laban. Ang kailangan nating gawin, maliban sa paghahanda, ihilingin talaga sa panalangin ang pagsama at pangunguna ng ating Panginoon sa lahat ng labang espiritual. Hindi po natin akayanin yun, mga kapatid. Kaya kailangan nating maghanda. Kailangan nating hilingin sa Diyos na samahan tayo. We need spiritual strength and divine intervention to succeed. At dahil banal ang Diyos, Ama, ito ang katiyakan natin na tayo na mga anak niya ay mananatili sa Kanyang katuwiran, kagaya ng ating Panginoong Jesus.